Di talaga malabong mangyari yung mga sinasabi niyo na mapapasma talaga yung katawan ko kapag ganito ba naman yung gawa araw-araw. Anyways, good morning po sa inyo at eto bagong upload na naman tayo for today, no. Ayan, pagkagising namin ni ate ng 4:00 ng madaling araw ay gumawa na rin pala ako ng puto at ginawa ko na rin pala itong Shanghai. Ginisa ko na ba? Siguro marami talagang nakakapansin na ako pa yung nagluluto tapos ako pa yung naghuhugas. Wala po talaga akong choice dahil wala naman akong ibang makuhang kasama dito na mapagkakatiwalaan. Kaya nga po yung mga order ko dito ay limited lang talaga at pasensya na po talaga sa mga natatanggihan ko dahil yung mga kaya ko lang talagang lutuin sa isang araw yung ina-accept ko. At kapag pagod nga yung katawan ko tapos may order ay nililimitahan ko po talaga kapag ganun yung nararamdaman ko na yung pagod ng katawan ko at kailangan kong magpahinga. Syempre, ano pa bang gagawin natin sa pera na kinita natin kung magkakasakit din naman tayo, pangbayad lang din sa ospital, ganun. Kaya super salamat po sa mga concern nyo dahil ilang taon na rin ako nagluluto, no, magdadalawa na ring taon na nagluluto ako ng ganito, na naghuhugas, tapos nagluluto. Pero tinatansya ko po talaga yung katawan ko kapag pagod ako. Hindi ko po talaga ina-accept lahat ng order. Siguro kung ina-accept ko, baka tumagos na ako sa pader dahil. Anyways, order pala ni Ma'am Mariela itong niluluto ko mga mare. Dapat pala ay umaga, ay andun na nga ito sa asawa niya. Ayan, may pa-message pa nga na sinulat. Isa pala si Ma'am Mariela sa mga unang mga customer ko na nag-uumpisa pa lamang ako. Tapos lagi talaga yung may note tuwing mansari nila at anniversary ng kanyang asawa. Habang inaantay ko nga si Kuya Lalamove, si Ate Lalamove nga dahil babae yung nakapag-pick up, ay gumawa muna ako ng Shanghai. Bukod dito, may kasama din pala itong dalawang cook dahil si Ma'am nga na nag-order nito ay nasa ibang bansa po. Pinapasabayan nga niya ng mga cook dahil ayan, para na may panulak nga sila kapag nga kinain na nila yung masarap na pagkain. Uto nga yung pangalawang delivery ko at pinhatid ko na nga muna sa anak ni Ate Rio dun sa may 2nd Street dahil si Boss Gio yung naiwan sa bahay mag-isa. After isang oras ng mahigit nga mga mare, natapos ko na rin itong 2 kilo ng Shanghai na binalot ko. O diba, mahaba-haba talagang pagbabalot dyan. Si Boss Gio ay nagutom nga kaya naman nagpakuha muna ng tinapay tapos ako naman ayan, naghugas na rin po ako ng plato pagkatapos kong magluto at gumawa ng Shanghai. No choice talaga dyan. Dapat talaga ay meron pang pa-order na panghapon pero nag-cancel nga. Ay, ayan po yung talaga yung sinasabi ko na limited lang talaga yung ina-accept ko pero meron pang nagka-cancel dahil hindi ko po talaga niluluto hanggat hindi bayad. Kahit na nga mga old customer ko na mga mare, alam na alam yan na kapag umu-order sila, nagbabayad din kaagad sila. Anyways, pagkatapos ko maglinis-linis dyan, ayan, binihisan ko na po si Boss Gio. Graduate na po yan sa diaper. Tapos ayaw niya namang mag-brief kaya naman short yung sinusuot ko sa kanya tapos dinodoblehan ko nga ng uniform. Medyo may oras pa naman ako kaya naman nagwalis-walis muna ako para maaliwalas nga itong paligid. Tapos nagbihis na rin ako at si Boss Gio nanghihingi nga ng pabango. O diba, parang pinapabuhanguhan na ata ito sa school dahil. Sobrang lapit lang naman ang school nila sa bahay namin mga mare. Kaya naman ayan, saglit ko lamang siyang hinatid tapos umuwi na rin kaagad ako. Tapos maya-maya after ng isang oras at kalahati ay sinundo ko na rin siya. O ayan, hindi pa talaga tapos yung trabaho natin dahil mag-iisip na naman ako kung anong ipapaulam ko sa mga uuwi kong estudyante dahil. Uli nga yung naisip ko at yun lang muna for today. God bless.